May mga sandaling kahit ang katahimikan ay sumisigaw, at ang isang simpleng tingin ay kayang bumiyak sa pader ng kayamanan at kapangyarihan. Sa isang hapon na puno ng liwanag at berdeng dahon, may isang batang pusong na puno ng awa, at may isang amang sanay sa utos at desisyon na hindi niya alam, ay haharap sa pinakamahirap na pagsubok ng kanyang buhay. Sa gitna ng kalsadang tila karaniwan lamang, may isang tagpong magpapabago sa kahulugan ng pamilya, dangal, at tunay na kayamanan. Kung naniniwala ka sa kabutihan, sa pag-ibig, at sa mga ikalawang pagkakataon, pakiusap na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe dahil ang kwentong ito ay para sa mga pusong handang makinig at matuto. Si Adrian ay kilala bilang isang CEO na hindi natitinag. Bata pa lamang siya nang masanay sa mundo ng kompetisyon, sa mga pulong na walang puwang para sa kahinaan, at sa mga desisyong sinusukat sa numero at tubo. Ang kanyang pangalan ay ginagalang at kinatatakutan sa industriya, at ang kanyang presensya ay laging may kasamang katahimikan na parang utos. Sa likod ng makintab na sasakyan, ng malawak na opisina, at ng mga kontratang nagdadala ng milyon-milyon, may isang lalaking natutong itago ang damdamin dahil naniniwala siyang ang emosyon ay sagabal sa tagumpay. Ngunit may isang bahagi ng kanyang buhay na hindi niya kayang kontrolin, at iyon ay ang pagiging ama. Ang kanyang anak na si Liana ay 7 taong gulang. May mga matang laging nagtatanong at pusong mabilis makaramdam ng lungkot at tuwa ng iba. Lumaki si Liana sa loob ng malaking bahay na may bakod na mataas at hardin na malinis. Ngunit hindi siya lumaking bulag sa mundo sa labas. Sa kabila ng yaya at mga guwardya, may likas sa kanya ang paglapit sa mga bagay na simple at totoo. Madalas niyang tingnan ang mga tao sa labas ng bintana ng sasakyan. Iniisip kung ano ang kanilang mga kwento, kung bakit sila nakangiti, o kung bakit tila pasan nila ang bigat ng mundo. Sa kabilang dulo ng araw-araw na rutang dinadaanan ni Adrian, may isang batang babae na halos kasing edad ni Liana. Ang pangalan niya ay Mara, at ang kanyang mundo ay umiikot sa isang lumang gate at isang kahoy na bangkong katabi ng bakod. Doon siya umuupo tuwing hapon. Hawak ang maliit na bag na may lamang ilang tinapay at isang lumang aklat na may punit na mga pahina. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa malayong pabrika, at ang kanyang ama ay matagal nang nawala sa kanilang buhay, kaya natuto si Mara na maghintay, magtiis, at umasa sa mga mumunting bagay. Ang kanyang damit ay laging maayos ngunit halatang pinaglumaan, at ang kanyang mga mata ay may lungkot na hindi akma sa murang edad. Hindi agad nagtagpo ang mga mundo nila Adrian at Mara. Sa maraming linggo, dumadaan lamang ang sasakyan ni Adrian sa harap ng gate, at si Mara ay isang bahagi lamang ng tanawing hindi niya pinapansin. Ngunit si Liana ay napapansin ng lahat. Sa bawat pagdaan, napapatingin siya sa batang nakaupo sa bangko. Iniisip kung bakit mag-isa ito, kung bakit tila laging naghihintay, at kung bakit walang batang kasing edad niya ang lumalapit upang makipaglaro. Sa kanyang murang isip, ang mundo ay hindi dapat ganito kahati. Sa mga gabi bago matulog, iniisip ni Liana ang nalalapit niyang kaarawan. Isang engranding handaan ang inihahanda ng kanyang ama, may mga dekorasyon, mga laruan, at mga batang mula sa mga pamilyang kilala sa lipunan. Ngunit sa gitna ng saya, na inaasahan ng lahat, may kakaibang bigat sa dibdib ni Liana. Ang kanyang kaarawan ay parang isang eksena na maganda sa panlabas, ngunit may kulang na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat pag-iisip niya sa cake at mga regalo, pumapasok sa isip niya ang batang nakaupo sa bangko. Ang batang may matang tila naghihintay ng isang imbitasyon mula sa mundo. Sa araw-araw na buhay ni Adrian, ang pagiging ama ay madalas na uuwi sa mga bagay na praktikal. Sinisiguro niya may lahat si Liana, mula sa edukasyon hanggang sa kaligtasan. Ngunit ang mga simpleng tanong ng bata ay madalas niyang sagutin ng katahimikan o ng mga paliwanag na kulang sa damdamin. Hindi niya napapansin na ang anak niya ay naghahana, hindi lamang ng mga bagay, kundi ng mga sagot tungkol sa kung paano maging mabuting tao sa isang mundong puno ng pagkakaiba. Isang hapon, habang papauwi sila mula sa paaralan, bumagal ang sasakyan sa harap ng gate kung saan nakaupo si Mara. Ang araw ay lumulubog, at ang liwanag ay nagbibigay ng gintong anino sa mga dahon. Si Liana,
ay nakatingin sa labas ng bintana. At ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag sa isang damdaming hindi pa niya nararanasan ng ganito kalalim. Sa kanyang isip, ang kaarawan ay hindi na lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa pagkakataong magbahagi. Sa sandaling iyon, bumaba si Adrian mula sa sasakyan upang saglit na kausapin ang guwardiya sa gate. Si Liana ay sumunod, at sa kanyang maliit na katawan ay may lakas ng loob na hindi inaasahan. Habang si Adrian ay nakatayo, tuwid at formal, si Liana ay dahan-dahang humakbang palapit sa bangko kung saan nakaupo si Mara. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang kilos ay malinaw. Itinuro niya ang batang nakaupo, ang kanyang daliri ay bahagyang nanginginig. At ang kanyang mukha ay puno ng pagmamakaawa na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang sandaling iyon ang naging puso ng kwento. Ang larawan ng isang batang may suot na malinis na damit. Nakatayo sa tabi ng amang may kapangyarihan, at ang kanyang pagturo sa isang batang nakaupo sa bangko, ay tila isang tanong na itinapon sa hangin. Ang tanong ay hindi lamang tungkol sa isang imbitasyon sa kaarawan, kundi tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na maging bahagi ng saya. Ang mga mata ni Adrian ay sumunod sa direksyon ng daliri ng kanyang anak at sa unang pagkakataon, nakita niya si Mara hindi bilang bahagi ng tanawin, kundi bilang isang batang may kwento at pangarap. Sa loob ni Adrian, may nagbangga ang mundo. Ang mundo ng mga patakaran, seguridad, at imahe, at ang mundo ng isang batang pusong naghahangad ng kabutihan. Ang kanyang isip ay mabilis na naglista ng mga dahilan kung bakit hindi praktikal, kung bakit delikado, at kung bakit hindi dapat. Ngunit sa pagitan ng mga dahilan, naroon ang tingin ni Liana, na puno ng pag-asa at tiwala sa kanya bilang ama. Ang pagtinging iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang kontrata na kanyang pinirmahan. Si Mara ay nakatingin lamang sa lupa, sanay na sa pagiging hindi napapansin. Hindi niya alam na siya ang sentro ng isang desisyong magbabago ng buhay. Sa kanyang murang edad, natuto na siyang huwag umasa ng sobra, dahil ang pag-asa ay madalas nauuwi sa pagkabigo. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang batang babae na nakatingin sa kanya na parang kaibigan, hindi parang estranghero. Ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang init sa dibdib, kahit hindi niya alam kung bakit. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo, ngunit sa loob ni Adrian parang mga taon ang lumipas. Naalala niya ang sarili niyang kabataan, ang mga pagkakataong siya ay naiwan sa gilid dahil wala siyang sapat. Ang mga pangarap na kinailangan niyang ipaglaban ng mag-isa. Ang tagumpay na kanyang naabot ay bunga ng determinasyon. Ngunit kapalit nito ang pagkawala ng kakayahang makaramdam ng awa, nang hindi sinusukat ang kapalit. Sa harap niya ngayon, ay ang pagkakataong itama ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Sa mga sumunod na araw, ang desisyong iyon ay nagbunga ng mga pagbabago. Ang paghahanda sa kaarawan ni Liana ay hindi na lamang tungkol sa dekorasyon at bisita, kundi tungkol sa kahulugan ng pagdiriwang. Unti-unting binuksan ni Adrian ang sarili sa ideya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng mga imbitado na may katayuan, kundi sa lalim ng mga pusong handang tumanggap at magbahagi. Si Liana ay naging mas masigla. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag dahil alam niyang ang kanyang ama ay nakikinig. Si Mara, sa kabilang banda, ay hindi agad naniwala sa mga pagbabagong nangyayari. Nang ipaalam sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa imbitasyon, ang kanyang unang reaksyon ay takot na baka ito ay isang pagkakamali. Ngunit sa mga mata ng kanyang ina, nakita niya ang pag-asa na matagal nang nawala. Ang kaarawan na iyon ay naging simbolo hindi lamang ng isang handaan, kundi ng posibilidad na ang mundo ay may lugar para sa kanya. Dumating ang araw ng kaarawan na may dalang kakaibang katahimikan at pananabik. Ang malaking bahay ay puno ng ilaw at musika. Ngunit ang pinakamatinding emosyon ay hindi galing sa engranding dekorasyon. Sa pagdating ni Mara, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang hakbang, ngunit sinalubong siya ng isang yakap mula kay Liana na walang halong paghatol. Sa sandaling iyon, ang dalawang batang babae ay nagtagpo sa gitna ng mundo na matagal nang naghihiwalay sa kanila. Si Adrian ay nakamasid mula sa malayo.
Ang kanyang puso ay mabigat at magaan sa parehong oras. Nakita niya kung paano naglaro ang mga bata nang walang pakialam sa estado ng buhay ng bawat isa. Nakita niya kung paano ang simpleng pagbabahagi ng tawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling regalo. Sa bawat ngiti ni Liana at Mara, unti-unting natutunaw ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, ang buhay ni Adrian ay hindi na bumalik sa dati. Naging mas bukas siya sa pakikinig, hindi lamang sa kanyang anak, kundi sa mga taong dati niyang tinitingnan bilang bahagi lamang ng sistema. Natutunan niyang ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa pag-uutos, kundi sa pag-unawa at pagdamay. Si Liana ay patuloy na naging gabay niya sa mga bagay na hindi itinuturo sa mga paaralan ng negosyo. Si Mara at ang kanyang ina ay naging bahagi ng buhay na dati ay sarado para sa kanila. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala na ang bawat tao ay may dignidad at halaga. Ang bangkong katabi ng gate ay hindi na lugar ng paghihintay lamang, kundi alaala ng isang sandaling nagbukas ng mga pinto. Ang gate na dati ay simbolo ng paghihiwalay ay naging tanda ng koneksyon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, ang aral ay hindi ipinipilit, kundi marahang iniiwan sa puso ng bawat nakikinig. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kakayahang magtakda kung sino ang kabilang at sino ang hindi, kundi sa tapang na baguhin ang sariling pananaw. Sa isang simpleng pagturo ng daliri ng isang bata, nabago ang landas ng isang ama, at sa pagbubukas ng isang imbitasyon, nabigyan ng liwanag ang dalawang batang buhay. Ang mundo ay maaaring malupit at hindi patas. Ngunit sa bawat desisyong pinipili ang kabutihan, may pag-asang sumisibol, tahimik ngunit totoo, handang baguhin ang lahat.